Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 501. Habang sumuntok si Sterling. Ang kapangyarihan ay nagtipon ng lakas upang sirain ang buong mundo. Thunderstorm Strike. Nanatiling kalmado pa rin si Jeric sa gitna ng layuning pagpatay at unos. Ang kamao ni Sterling na kasing bilis ng kidlat, ay akmang tatama sa kanyang mukha at sasabog sa kanyang ulo. Sa isang iglap, nagkaroon ng kislap ng liwanag si Jeric sa kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ang kamao ni Sterling sa bilis ng kidlat. Pagkatapos noon, lahat ng nakamamatay na aura sa hangin ay nawala sa isang iglap. Parang lahat ng lakas ng suntok ni Sterling ay napawi ni Jeric. Puno ng palaban ang mga mata ni Sterling. Hindi na siya makapaghintay na suntukin si Jeric hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maaagaw ni Jeric ang kanyang kamao. Inilabas ni Sterling ang lahat ng panloob na mana sa pagtatangkang makawala mula sa pagkakahawak ni Jeric. Gayunpaman, kahit anong pilit niya ay hindi niya maalis ang palad ni Jeric. Parang nagugat ang palad niya sa kamao niya na kasing hirap ilipat ng bundok. Sa gilid, nakita ni Carlos na hinarang ni Jeric ang pag-atake ni Sterling. Bukod dito, matapos hawakan ni Jeric ang kamao ni Sterling, hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Jeric kahit sa buong lakas niya. Mas natitiyak niya ngayon na si Jeric ang kanyang malakas na kaaway. Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Carlos. Sa susunod na sandali, naglunsad siya ng isang pag-atake. Bang! Inilabas niya ang lahat ng panloob na mana ng isang intermediate master. At binato ng suntok si Jeric. Kabanata 502. Ang kamao na nakabalot sa mabangis na panloob na mana ay parang bola ng nagniningas na apoy. Ang tunog ng isang bagay na nabasag, ang hangin ay parang meteorite na lumilipad sa kalangitan. Ang malalakas na aura ay tumakas sa lahat ng direksyon sa isang iglap na parang magulong alon. Ang mga tao ng Five Mountain Sect, ang Dragon Sect, at iba pang mga sekta, na nakaramdam ng kakilakilabot na kapangyarihan, ay nagulat lahat. Lalo na ang mga tao ng Dragon Sect ay hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Jeric. Dalawang mid-level na eksperto sa master laban kay Jeric lamang. Nalubhang hindi pabor kay Jeric sa mga mata ng mga tao ng Dragon Sect. Maaari lamang nilang ipagdasal na matalo ni Jeric ang pinagsamang pag-atake ni Carlos at Sterling. Nang ang lahat sa Dragon Sect ay nag-aalala tungkol kay Jeric. Napapikit siya sa suntok ni Carlos. Nang makalapag na ang kamao ni Carlos kay Jeric ay agad itong sumuntok gamit ang kabilang kamay. Ito ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang putok, para itong dalawang meteorite na nagbanggaan. Ang hangin ay na-vibrate kasama nito, na lumilikha ng mga alon ng hangin na naging sanhi ng mga tao sa nakapaligid na mga sekta na makaramdam ng labis na pilit, na parabang matatenggay sila kung hindi sila mag-ingat. Nang magsalubong ang dalawang kamao, agad na naramdaman ni Carlos ang isang lubhang mapanira at nakakatakot na puwersa na nagmumula sa kamao ni Jeric. Basag! Basag! Umalangaw-ngaw mula sa kamao ni Carlos ang isang alon ng tunog ng pagkabasag ng mga buto. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng kirot sa puso na nagmumula sa kanyang kamao. Agad niyang naintindihan na binasag ni Jeric ang buto ng kamao niya sa isang suntok. Habang sumuntok si Jeric, ang nakakatakot na kapangyarihan ay lumundag at mahirap pigilan. Nang matauhan si Carlos, nalaman niyang pinalipad siya. Mabilis siyang lumipad pabalik, pakiramdam niya ay umiikot ang mundo sa kanya. Sa isang malakas na putok. Nahulog ng husto si Carlos sa 35 talampakan ang layo. Halos mag-iwan ng hukay sa lupa ang kanyang bagsak. Ang mga tiles sa sahig ay nabasag at ang alikabok ay umiihip. Nang ang mga tao ng Five Mountain Sect at lahat ng mga sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon ay nagulat, isa pang sigaw ang biglang tumunog. Basag! Basag! Umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng mga buto. Agad na napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng sigaw, tanging ang mabangis na kamao ni Jeric Twist Sterling ang nakita. Nasa sobrang sakit si Sterling na malapit nang ma-distort ang mukha niya. Sa susunod na sandali, pinalayas siya ni Jeric ng paulilis.
Matapos tamaan ang tiyan ni Sterling, lumipad si Sterling na parang saranggola na may putol na tali. Ang katawan ni Sterling ay nakayuko na parang hipon. Pagkatapos, tulad ni Carlos, nahulog siya sa parisukat na 35 talampakan ang layo. Ang alikabok ay tumataas sa hangin, at isang hukay ang lumitaw sa lupa. Pareho silang malubhang nasugatan. Nabali ang palso ng isa, at nabali ang mga buto ng kamao ng isa. Dumaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit. Pagkakita kina Carlos at Sterling ay sunod-sunod na natalo. Ang mga tao ng Five Mountain Sect at ang mga sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon ay natigilan lahat. Sina Carlos at Sterling ay ang mga masters ng Timog at Hilaga ayon sa pagkakabanggit. Sila rin ang mga masters ng gitnang rehiyon, na ang kapangyarihan ay kasing lakas ng isang tigre. Wala sa mga eksperto ng mga sekta sa gitnang rehiyon ang maaaring makipagkompetensya sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dalawang master na nang ibabaw sa gitnang rehiyon ay natalo ni Jeric. Na sobrang nakakagulat para sa lahat ng mga sekta sa Northern Central Regions. Naging maingat sila kay Jeric. Ang mga eksperto ng Dragon Sect, na nag-aalala tungkol kay Jeric, ay puno ng kagalakan nang makita nila ito. Nanalo na naman si Jeric. Tila ligtas na makakalagpas muli ang Dragon Sect sa krisis ngayon. Tungkol naman sa mga sumukong eksperto ng Dragon Sect, lihim nilang inalis ang ideya ng pakikitungo sa Dragon Sect sa kanilang dating pinuno, si Sterling. Sa sobrang kapangyarihan ni Jeric, ayaw mamatay ng mga masters ng Cloudsea Sect. Walang kabuluhan. Tumingin si Jeric kina Sterling at Carlos, na 35 talampakan ang layo na may masasakit na ekspresyon, at sinabing, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pilayan ang sarili mong martial arts at sumuko sa Dragon Sect. Pagkarinig nito ay nagningning ang kanilang mga mata sa galit. Kinagat ni Carlos ang kanyang mga ngipin at sinabing, itim na agila, huwag mo nang isipin iyon. Kahit mamatay ako, hindi ko aalisin ang martial arts ko, lalo pa ang pagsuko sa Dragon Sect mo. Natawa din si Sterling sa matinding galit at sinabing, bagaman medyo natalo kami, hindi pa tapos ang huling tagumpay. Sa puntong ito, sinabi ni Sterling kay Carlos, Master Carlos, hayaan ang lahat ng mga master ng Five Mountain Sect at ang mga sentral na rehiyon na sumama sa amin. Hindi ako naniniwala na hindi natin siya kayang harapin ng mag-isa kasama ang napakaraming master. Matapos basagin ni Jeric ang mga buto ng kamao ni Carlos, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang talunin si Jeric. Sa kasalukuyan, tila ang mga tao lamang ng Five Mountain Sect at lahat ng mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay magkakasama ang maaaring magkaroon ng pagkakataon na talunin si Jeric. Kahit na kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Nakapagdesisyon na si Carlos. Sa pag-iisip nito, kumislap ang mga mata ni Carlos sa bangis. Inutusan niya ang lahat ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon at ang 5 bundok sekta, lahat ng mga Panginoon, makinig sa aking utos. Kabanata 503. Lahat, magmadali upang patayin ang Black Eagle na ito. Oo, sina Sir White, Paul, at ang iba pang 3,000 eksperto mula sa Five Mountain Sect ay agad na sumagot sa unyon. Ang kanilang boses ay yumanig sa kalangitan, at ang insing aura ay bumaril sa kalangitan. Sa susunod na sandali, si As White ay sumigaw, pumunta ka sa impyerno. 3,000 grupo ng Five Mountain Sect ang agad na sumalakay kay Jeric Lee A. Tide. Gayunpaman, nang ang lahat ng mga master ng Five Mountain Sect ay sumalakay kay Jeric, ang ibang mga sekta at mga master sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay hindi gumawa ng anumang aksyon. Hindi na kailangang sabihin, ang dahilan kung bakit walang ginawa ang mga sekta na ito ay dahil masasabi nila na sinusubukan ni Carfan na lampasan si Jeric ng mga numero. Sa ganitong paraan, kung mapatay nila si Jeric sa huli, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Ang mga sekta na ito ay hindi handang mamatay kasama ang 5 bundok sekta. Sa halip, pinili nilang pangalagaan ang kanilang mga S. Bukod dito, sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, imposible para kina Carlos at Sterling. Defy in a call move.
Kapag ang Fixed Mountain Sect ay natalo ng Dragon Sect, ang lahat ng mga sekta sa hilagang gitnang Angus ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Jeric. Hindi nila gustong masaktan ang kanilang magiging amo, si Jeric. Sa harap ng mga pag-atake mula sa mga master ng Five Mountain Sect, nagliwanag ang mga mata ni Spencer at agad na sumigaw sa lahat ng mga master ng Dragon Sect, "Makinig kayo, poprotektahan namin ang Lord Dragon at lalaban sa Five Mountain Sect." Ang lahat ng mga Panginoon ng Dragon Sect ay agad na tila nag-apoy at sumagot sa pagkakaisa, protektahan ang Panginoong Dragon at lumaban hanggang kamatayan nang hindi umatras. Malakas ang boses nila para niyanig ang mga bundok at ilog. Gayunpaman, tulad ng malapit ng pamunuan ni Daniel ang libu-libong mga master na sumugod upang protektahan ang Calmor at labanan ang Limang Mountain Sect. Si Gitmore, na nakatalikod sa kanila, ay nagtaas ng kamay para pigilan sila at sinabing, "Tumahimik ang lahat sa TV, pinapatay ang mga taong ito mula sa Five Mountain Sect." Saglit na sinabi iyon ni Jeric. Biglang tumigil si Spencer at lahat ng masters ng Dragon Court. Napatingin silang lahat kay Jeric dahil sa gulat. At naisip nila, haharapin ba ni Jeric ang napakaraming tao mula sa Five Mountain Sect na mag-isa? Sa isang sulyap, mayroong higit sa 3,000 masters ng Five Mountain Sect. Bagamat sapat ang lakas ni Jeric para talunin sina Sterling at Carlos. Kabilang sa 3,000 Panginoong ito, humigit kumulang 100 sa kanila ang mga top-tier at first-rate na martialists. Ang natitirang 2,000 katao ay internal force martialists din. Gaano man kahusay si Jeric sa pakikipaglaban, hindi niya kayang pumatay ng napakarami. Mga masters sabay-sabay. Kahit na kaya niyang durugan ang mga ito, mapapagod pa rin siya pagkatapos pumatay ng 3,000. Mga master. Sa makatuwid, si Spencer at ang lahat ng mga master ng Dragon Sect ay nag-aalala tungkol kay Jeric. Gayunpaman, wala silang magagawa kundi sundin ang kanyang utos. Ang mga sigaw ng digmaan ay tumaas sa langit. Ang 3,000 masters ng Five Mountain Sect ay sumugod na may umaalo na alikabok sa hangin na parabang isang hukbo ang darating na may mapang-epong layuning pagpatay. Habang papalapit sila, nagsimulang manginig ang lupa ng plaza. Sa plaza, sina Carlos at Sterling ay nahirapan ng tumayo, nang makitang pinigilan ni Jeric ang mga tao ng Dragon Sect sa pag-atake. Nagulat sila. Pareho silang ngumisi, at ang kanilang mga puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Sa kanilang mga mata, si Jeric ay magdadala lamang ng kanyang sariling pagkasira dahil sa kanya. Pagmamayabang. Kabanata 504. Mayroong libu-libong tao na umaatake kay Jeric ng mag-isa. Gaano man kalakas si Jeric, mamamatay siya sa huli. Gayunpaman, ang pagiging mayabang ni Jeric ay eksaktong gusto nilang makita. Sa isang nakamamatay na hitsura, libu-libong mga master ng Five Mountain Sect ang sumugod at isang bugzo ng hangin ang dumaan. Naitinaas ang buhok ni Jeric at ang kanyang damit. Gayunpaman, nanatiling kalmado pa rin si Jeric. Ito ay 35 talampakan, 24 na talampakan, 15 talampakan. Ang libu-libong eksperto mula sa Five Mountain Sect ay palapit ng palapit kay Jeric. Sa sandaling ito, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Pagkatapos, isang aura na napakalawak na parang mabituing kalangitan at lumulubog na parang dagat ang lumabas sa kanyang katawan. Ang hangin ay nagsimulang manginig habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakakagulat na malakas na aura. Ang malakas na aura na iyon ay agad na tumagos sa kabuuan. Parisukat. Basag. Pumutok. Sa ilalim ng malawak na aura, ang parisukat, na kayang tumanggap ng 10 o 20,000 tao at may diameter na 12-dosenang talampakan, ay nagbitak sa lahat ng mga tiles sa lupa. Ang mga tao ng Dragon Sect at ang lahat ng mga sekta sa gitnang rehiyon ay nagulat nang makita ang mga basag na tile sa ilalim ng kanilang mga paa. Naramdaman nila ang malawak at kamangha-manghang aura na nagmumula kay Jeric, na ikinagulat nila masyadong nakakakilabot ang aura na ito. Na parang aura ng impyerno na maaaring sirain ang mundo. Hindi pa nila naramdaman ang ganitong kahindik-hindik na aura. Sa sandaling ito, ginamit ni Jeric ang kanyang mga palad upang gumuhit ng mga bilog mula kaliwa hanggang kanan.
Ang magkabilang palad ay humampas pasulong at ang agos ng hangin ay umaalon, na tila naglalabas ng martial arts diagram sa hangin. Ang diagram ng martial arts ay nabuo mula sa daloy ng enerhiya. Sa isang iglap, kumalat ang daloy ng hangin, at nawala rin ang diagram ng martial arts. Inipon ni Jeric ang kanyang mga palad at inatake ang lahat ng mga master ng Five Mountain Sect. Rumble. Malakas na yumanig ang hangin na parang isang malakas na lindol ang naganap. Isang bagyo ang biglang humampas sa lahat ng mga master ng Five Mountain Sect. Dala ng bagyong ito ang mapangwasak na kapangyarihan ng impyerno. Saan man ito pumunta, ang mga master ng Five Mountain Sect ay natangay lahat sa langit at itinapon sa kailaliman. Sa mapangwasak na bagyong ito, libu-libong mga master ay walang timbang na parang papel. Inilabas nila ang kanilang mga pangil at iwinagayway ang kanilang mga kuko na parang lobo sa hangin, sumisigaw sa takot. Gayunpaman, anuman ang kanilang ginawa, hindi nila nagawang makatakas sa unos na humahampas sa kanila sa kalangitan at itinapon sila sa kalaliman. Para silang mga tao na sinunggaban ng kamatayan ang lalamunan, walang magawa. Basag. Basag. Parang umuulan. Ngunit hindi ulan kundi mga taong bumabagsak mula sa langit. Humigit kumulang kalahati ng 3,000 masters ng Five Mountain Sect ay tinangay ng bagyo at lumipad ng 12-12 ng talampakan sa hangin bago dumaong sa plaza. Nang mahulog sila sa plaza, para silang mga labanos. Sa bawat pagbagsak, higit sa 1,000 master ng Five Mountain Sect ang nahulog sa square, at ang kanilang mga ibabang katawan ay lumubog sa lupa. Lahat sila ay malubhang nasugatan. Bagamat hindi patay, hindi nila mailabas ang kanilang sarili sa hukay kundi napaungol lamang sila sa sakit. Ang isa pang kalahati ng mga master ng Five Mountain Sect ay mapalad na hindi mahulog sa plaza. Sa halip, silang lahat ay itinapon sa kalaliman ng bagyo at doon inilibing. Naglaho ang bagyo, at nagkalat ang alikabok. Kalahati ng mga master ng 3,000 katao ng Five Mountain Sect ay inilibing sa kalaliman, at ang kalahati ay kalahating patay sa hukay, humahagulgol. Natigilan sina Carlos at Stirring. Ang kanlurang pinuno ng Dragon Sect, tulad ni Spencer. Nagulat din si Troy, at si Thorn. Ang lahat ng mga masters ng Drug Suite, pati na rin ang mga puwersa sa hilagang gitnang rehiyon, ay astroembed din. Lahat ay slot. Tanging ang master ng Five Mountain Sect sa hukay ng kalsada ang naroon. Crow aming itakda. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan ang dalawa at napabuntong hininga. Nag-file sila na daydirang sila. Si Clone lang ang agad na nagwi-wipe sa mga Sosend Masters ng Five Montails. Sext. Halos lahat ng mga master ng Four Mountain Spect ay nabura na. Napuno ng takot ang mga mata ni na Carlos at Sweating. Isang anak lang ang nasa isip nila, si Yoss Silmorbids, isang lalaki. Ito ay malinaw na isang Diablo Fate. Gayunpaman, si Garage, na parang demonyo mula sa kampana sa mata ni Carlos at sa mga mata ni Sterling. Parang Vichibir God of War sa mata ng lahat ng tao sa Dragon Sect at ng mga sekta sa hilagang gitnang month. Kabanata 505. Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, naisip ni Carlos ang kanyang anak na si White. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon niya nang sabihin niya sa sarili niya, "Shit, anak ko." Pagkatapos, mabilis na naglakad si Carlos papunta sa mga nakulong na master ng Five Mountain Sect sa parisukat. Nagpalingalinga siya sa paligid at patuloy na umiiyak, "Puti, puti, nasaan ka?" Ang dahilan kung bakit kinakabahan si Carlos ay nag-iisang anak niya si White. Kapag may nangyari kay White, mawawala ang nag-iisang bloodline niya. Gayunpaman, pagkatapos maghanap sa mga master ng Five Mountain Sect, hindi niya nakita ang kanyang anak. Naikinabalisa niya kaya tumulo ang pawis sa kanyang noo. Sa sandaling ito, mahinang tumawag sa kanya ang isang boses sa malapit, leader ng sekta, pinuno ng sekta. Tumingin si Carlos sa direksyon ng boses at nakita niyang si Paul Bates, ang Grand Elder ng Five Mountain Sect, ang tumatawag sa kanya. Agad na lumapit si Carlos at nagtanong, "Paul, nakita mo ba si White?" Tumingin si Paul sa sakit.
Mahina niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang kailaliman sa labas ng plaza. Sinabi, leader ng sekta, si Mr. White ay tinangay ng bagyo sa bangin. Nang marinig ito, biglang nalungkot si Carlos. Nagbago ang ekspresyon niya. Ano? Nadapa siya at halos hindi na siya makatayo. Ang kanyang anak ay natangay ng bagyo sa kailaliman, na nangangahulugan na ang kanyang anak ay namatay doon. Ito ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Nangangahulugan din ito na nawalan ng huling bloodline ang pamilya Bates. Biglang kumuyam ng mahigpit ang mga kamay ni Carlos. Para bang lahat ng puot niya ay hawak niya sa mga palad. Pagkatapos, tumingin si Carlos kay Jerick na may dugong mga mata. Pinatay mo ang anak ko. I'm gonna kill your Carlos pointed at Jerick and shout through green teeth. Sa susunod na sandali, inilabas ni Carlos ang lahat ng intermana sa kanyang katawan, na nagdulot ng bagyo. Lumipad siya at diretsyong isinalansan si Jerick. Sa harap ng kanyang nakakabaliw na pag-atake. Hindi man lang kumurap si Jerick. Ang lahat ng mga tao ng Dragon Sect ay mukhang napakatahimik din. Matapos masaksihan kung gaano kalakas si Jerick, hindi sila nag-alala na masasaktan siya ni Carlos. Sa kanilang opinyon, ang pag-atake ni Carlos ay mauuwi lamang na parang itlog na tumatama sa bato. Ang pagkakita sa kanyang pag-atake ay malapit nang mapunta sa Jerick. Sa sandaling ito, hinampas ni Jerick ang kanyang palad. Lumabas ang anino ng palad. Sa sobrang lakas, nataman niya ang mana core ni Carlos. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay imposibleng makita ng malinaw. Bago pa makaiwas si Carlos, nataman na ni Jerick ang kanyang mana core. Ang sakit sa puso ay tila sumabog mula sa kanyang mana core. Tapos, napansin niyang natulala siya. Habang umaalingaw-ngaw ang isa pang malakas na putok, binasag ng malakas ni Carlos ang parisukat na mahigit 32 talampakan ang haba. Bumagsak siya sa lupa, nababalot ng dumi, umaagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nang makita ng mga tao ng iba't ibang sekta sa Northern Central Region ang eksenang ito, lahat sila ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, walang humakbang upang tulungan si Thomas na makabangon mula sa lupa. Maging si Sterling, na nagmungkahi ng pakikipagtulungan kay Carlos, ay hindi sumulong upang tulungan siya. Pinilit ni Carlos na tumayo mag-isa. Kabanata 506. Gulo-gulo ang kanyang buhok, nababalot ng dumi ang kanyang mukha, at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay nasa isang lubhang kahabag-habag na kalagayan. Ngunit, hindi ito ang pinakamasakit para sa kanya. Ang pinakamasakit sa kanya ay ang G-skills sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang mana core gamit ang mga palad. Lubusang napilayan ni Nor ang kanyang martial arts. Ngayon, wala siyang panloob na mana, kaya pareho lang siya sa isang ordinaryong tao. Pakiramdam niya ay sinaksak ang kanyang puso ni Hiroshi na hindi maipaliwanag na masakit. Tiningnan niya ang mga tao mula sa iba't ibang sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon na nakatayo lang at nanunood. At si Sterling, na nagsabing makikipagtulungan siya sa Five Mountain Sect. Ngayon, patay na ang kanyang anak at ang Five Mountain Sect ay dumanas ng matinding casualty. Bukod dito, inalis din siya ni Jerick Agosta ang martial arts. Gayunpaman, si Sterling ay walang pakialam at nakamasid sa malayo. Ang puot sa puso ni Carlos ay hindi mapigilan. Nang makita ni Sterling na nakatingin sa kanya si Carlos, hindi niya maiwasang-iwasan ito nang may konsensya. Si Carlos ay natalo, at ang Five Mountain Sect ay hindi maasahan. Sa opinyon ni Sterling, imposibleng buhayin ang Cloud Sea Sect sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa kay Carlos para harapin si Jerick. Sa ngayon, kailangan niyang makatakas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, agad na tumakas si Sterling mula sa plaza. Whoosh! Ang kanyang figure ay lumipad sa hangin, pagkatapos ay bumababa sa bundok. Gayunpaman, sa sandaling lumipad siya palabas ng plaza, at lilipad na sana pababa sa tuktok ng bundok sa ibaba. Isang bagzo ng hangin ang biglang umihip, na nagpalamig kay Sterling. Bigla siyang nakaramdam ng panganib. Na isang mapanganib na aura na nasa bingit ng kamatayan. Hindi niya maiwasang lumingon. Nang lumingon siya, natakot siya.
Dahil nakita niyang lumipad na si Jeric sa likuran niya at akmang sasampalin siya sa likod. Laking gulat ni Sterling kaya namutla ang kanyang mukha. Huli na para tumabi siya. Sa isang malakas na putok. Hinamplas ni Jeric ang kanyang likod gamit ang kanyang palad, at malinaw na naririnig ni Sterling ang tunog ng pagkabali ng kanyang gulugod. Pagkatapos, parang saranggola na may putol na tali, agad siyang bumaba patungo sa kailaliman. Sa isang iglap, para siyang nalaglag na dahon, mabilis na nahuhulog sa kailaliman. Isang sigaw ang nagmula sa kailaliman. Pagkatapos noon, wala nang ingay. Matapos siyang ihagis ni Jeric sa kailaliman, inikot niya ang kanyang katawan sa hangin at lumapag sa plaza. Nasaksihan si Jeric na itumba si Sterling, ihulog siya sa bangin at makarinig ng sigaw na nagmumula sa kailaliman. Nagulat ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang sekta sa Northern Central Region. Tumingin si Jeric kay Carlos at malamig na sinabi, "Umalis ka na dito kung ayaw mong maging katulad ni Sterling. Mula ngayon, wala nang Five Mountain Sect. Mayroon lamang isang sekta sa Dragon Sect, ang Dragon Sect. Maaari kang manligaw." Laking gulat ni Carlos. Ang mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay labis ding nagulat. Kabanata 507. Mayroon lamang Dragon Sect sa gitnang rehiyon. Tapos hindi lang yung 5 Mountain Sect, ngunit pati na rin ang mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay hindi na umiiral. Kumulo ang galit sa puso ni Carlos. Gayunpaman, kahit na marami siyang puot sa kanyang puso, ang kanyang martial arts ay inalis, at ang Five Mountain Sect ay nagdusa ng husto. Imposibleng muli siyang lumaban kay Jeric. Pinagsisihan pa niya ang pagnanasa sa longevity scripture, at sa treasure map, at kinukulam ni Sterling para labanan si Jeric at ang Dragon Sect. Kung hindi siya lumaban kay Jeric, hindi siya haantong sa ganito. Mabigat na ibinaba ni Carlos ang ulo at tumalikod para maglakad pababa ng bundok. Ang pinuno ng Five Mountain Sect, isang sikat na guro sa hilaga ng gitnang rehiyon, ay malungkot na umalis na parang ligaw na aso. Hindi makapaniwala ang mga tao ng iba't ibang sekta sa hilagang gitnang rehiyon. Sumuko na si Carlos ng ganun lang. Ang Five Mountain Sect ay nawala ng ganito. Mula noon, mayroon lamang isang sekta sa gitnang rehiyon, na kung saan ay ang Dragon Sect. Ang mga pinuno ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay maingat na tumingin kay Jeric, nagtataka kung paano niya haharapin ang mga ito. Tumingin si Jeric sa mga tao mula sa hilagang mga sekta at sinabi, "Narinig mo ba ang sinabi ko? Mula ngayon, wala nang ibang sekta sa gitnang rehiyon maliban sa Dragon Sect. Para sa mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon, ang tanging pagpipilian mo ay ang sumali sa Dragon Sect at sundin ang aking mga utos." Sa pagsasalita tungkol dito, nagbabala si Jeric, "Siyempre, maaari mong piliin na huwag sumali, ngunit hinding-hindi ako magpapakita ng awa sa aking mga kaaway." Nakita mo na ang nangyari kay Sterling at sa mga tao ng Five Mountain Sect. Ang mga puso ng lahat ng mga tao mula sa mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay nanginig. Kabanata 508. Siyempre, nakita nila ang nangyari kay Sterling. Nakita rin nila ang unos na sumabog ng sumalakay si Jeric, na nagwalas ng higit sa 1,000 master ng Five Mountain Sect sa kailaliman. Ayaw nilang mapunta sa katulad nila. Bagamat ayaw nilang sumali sa Dragon Sect at maging mga subordinate nito. Ang katotohanan na sila ay dumating upang sugpuin ang Dragon Sect kasama sina Carlos at Sterling. Ginawa silang maging kaaway na puwersa ng Dragon Sect. Siguradong hindi sila pababayaan ni Jeric. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ang higit sa 100 pinuno ng mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay maaari lamang pumili na kompromiso. Iyon ay ang pagsuko sa Dragon Sect at sumali dito. Ito ang tanging paraan para mabuhay sila. Bilang resulta, mahigit 100 pinuno ng mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ang biglang lumuhod kay Jeric sa plaza at nagsabing, "Handa kaming sumama sa iyo at maging tapat sa Dragon Sect." Habang nakaluhod ang mga ulo upang ipakita ang kanilang katapatan kay Jeric at sa Dragon Sect. Ang lahat ng mga master ng mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon sa likod ay lumuhod din at sumigaw sa pagkakaisa, "Handa kaming sumama sa iyo at maging tapat sa Dragon Sect."
Sumigaw ang libu-libong mga Panginoon, ang kanilang mga tinig ay nanginginig sa kalangitan. Excited si Jeric. Nang itapon niya si Sterling sa kailaliman, kahit na sa kanyang God's Eye, alam na niyang hindi patay si Sterling. Nanatili siyang hindi natinag at pinayagan siyang pumunta sa Five Mountain Sect para humingi ng tulong. Ang layunin ay pag-isahin ang lahat ng mga sekta sa gitnang rehiyon para sa Dragon Sect. Tinatanggal ang lahat ng banta mula sa Dragon Sect. Ngayon ang Five Mountain Sect ay dumanas ng malaking kawalan, at ang martial arts ni Carlos ay inalis na, kaya hindi na siya makagawa ng anumang malalaking alon. Ang mga pinuno at Panginoon ng iba't ibang sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay lumuhad at sumama sa Dragon Sect sa pagkakaisa, gayon din ang kanilang katapatan kay Jeric. Masasabing natupad na ni Jeric ang kanyang engranding ambisyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi, mga lider ng sekta, mangyaring bumangon. Salamat, Lord Dragon. Pagkatapos lamang sumagot ng lahat ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay tumayo sila mula sa lupa. Nakita na ang lahat ng mga sekta ay sumuko upang sumali sa Dragon Sect, at naging tapat sa Panginoong Dragon. Lahat ng tao ng Dragon Sect, kasama sina Spencer at Troy, ay mukhang masaya. Ibig sabihin, ang Dragon Sect ang tanging superpower sa gitnang rehiyon ngayon. Bukod dito, walang ibang mga sekta sa gitnang rehiyon maliban sa Dragon Sect. Sa gitnang rehiyon, walang sino man ang nakapag-iisa sa lahat ng mga pangunahing sekta para sa daan-daang mga taon. Sa mata ng lahat sa Dragon Sect, walang alinlangan na si Jeric ay isang maalamat na figure. Sa oras na ito, tumingin si Jeric sa mga pinuno ng mga sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon at sinabi, ngayon, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang pangunahin at pangalawang pinuno ng Dragon Sect. Pagkatapos noon, tumingin si Jeric kina Spencer, Troy, at sa iba pang leader ng sekta at sinabing, lahat. Ikaw, halika dito. Dumating ang 14 na tao patungo sa Jeric. Pagkatapos, ipinakilala ni Jeric si Spencer, ang pinuno ng sekta ng Dragon Sect sa hilagang gitnang rehiyon, at ang iba pang mga vice leader, kasama si Troy. Sa katunayan, natural na kilala ng mga pinuno ng mga sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon sina Spencer, Troy at iba pang pinuno ng sekta mula sa mga sekta sa timog ng gitnang rehiyon. Gayunpaman, magalang pa rin silang tumango kay Spencer at sa iba pa. Matapos makilala ang isa't isa, tumingin si Jeric sa mga pinuno ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon at sinabing, mula ngayon, ikaw ang 11 matatanda ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon. Bukod sa pagsunod sa mga utos ko, kailangan mo ring sundin ang utos ng pangunahing at ng mga vice sect masters ng Dragon Sect. Naiintindihan mo ba? Oo, Panginoong Dragon. Ang mga pinuno ng 11 sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay sumagot sa unyon. Kahit na medyo ayaw nilang makinig sa utos ni Spencer at ng iba pa. Wala silang choice. Dahil ito ay utos mula sa Panginoong Dragon. Kung sila ay maglakas loob na sumuway, sila ay papatayin. Sa makatuwid, kahit na sila ay naging presbyter ng Dragon Sect, maaari lamang nilang tanggapin ng tahimik ang katotohanan na sila ay mas mababa kay Spencer at sa iba pa. Tiningnan ni Jeric ang 11 bagong presbyter ng Dragon Sect at sinabing, ang Dragon Sect ay nakaranas ng matinding labanan. Mangyaring alisin ang lahat ng mga tao ng Five Mountain Sect mula sa Dragon Sect Mountain. Oo, Panginoong Dragon. Magalang na sumagot ang 11 bagong presbyter ng Dragon Sect. Pagkatapos ng utos, tumingin si Jeric Agosta kay Spencer at sa iba pa at sinabing, hilingin ang lahat ng mga master ng Dragon Sect na bumalik sa kanilang orihinal na pwesto at magpatrolya. Hindi na kailangang bumuo ng isang porma sayon sa parisukat. Sumagot si Spencer at ang iba pa, oo, Panginoong Dragon. Pagkatapos magbigay ng utos, tumalikod si Jeric at naglakad papasok sa tarangkahan ng Dragon. Kabanata 509. Ang sekta. Habang pinapanood si Jeric na pumasok sa Dragon Gate, nagkatinginan sina Spencer, Troy, at iba pang leader ng sekta. Lahat sila ay humanga kay Jeric mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Siya ay isang maladyos na pag-iral sa kanilang mga puso. Siya ay walang talo.
Una, winasak niya ang Cloud si Sect, at ngayon natalo niya ang 5. Sekta ng kabundukan. Tanging ang legendary lang ang makakapaglarawan ng isang taong ganoon. Pagkatapos ay natauhan sila at inutusan ang libu-libong mga master ng Dragon Sect sa plaza na bumalik sa kanilang mga posisyon. Para sa 11 bagong presbyter ng Dragon Sect, sinimulan din nilang utusan ang lahat ng mga masters mula sa mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon na kunin ang mga master ng Five Mountain Sect na isa-isa na nakulong sa hukay. Pagkaraan ng isang araw, natapos ng mga master mula sa iba't ibang sekta sa hilagang gitnang rehiyon ang gawain ng paglilinis sa larangan ng digmaan. Dahil kakapasok lang nila sa Dragon Sect, inayos agad ni Spencer ang libu-libong tao na manirahan sa Dragon Sect. Siyempre, ang mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay kailangang ilipat ang lahat ng kanilang mga supply sa Dragon Sect Mountain sa mga susunod na araw. Sa gabi, sa isang attic. Lumapit si Charlie sa pintuan ng attic at kumatok ng 2 beses. Lord Dragon, ako si Charlie. Pasok, sabi ni Jeric sa attic. Itinulak ni Charlie ang pinto at pumasok. Sa sala, nakaupo si Jeric sa isang upuan, umiinom ng isang tasa ng kape. Mr. Charlie, nandito ka, sabi ni Jeric. Isinara ni Charlie ang pinto at lumapit kay Jeric, sinabing, Panginoong Dragon, isang disipulo ng Dragon Sect ang nagsabi sa akin na mayroon kang sasabihin sa akin. Tumango si Jeric at sinabing, Oo, may pag-uusapan ako sa iyo. Pagkatapos noon, itinuro ni Jeric ang upuan sa tabi niya at sinabing, Maupo ka muna. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. Nagpasalamat si Charlie kay Jeric at umupo sa upuan, pero sa totoo lang ay sabik na sabik siya. Nagtaka siya kung bakit siya hinahanap ni Jeric. Tanong ni Jeric, Mr. Charlie, ang nobyo ba ng anak mo ay Jeric Agosta? Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Charlie na mag-isip, hindi kaya si Lord Dragon ang pumunta sa akin para kay Jeric. Sa pag-iisip nito, tumango si Charlie kay Jeric, Oo, Panginoong Dragon, si Jeric Agosta ay talagang kasintahan ng aking anak na babae. Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric at sinabing, Nabalitaan ko mula kay Spencer na kayo ni Jeric ay napakalapit na magkaibigan, totoo ba iyon? Tumango si Jeric at sinabing, Tama, mayroon akong pagkakaibigan ng buhay at kamatayan kay Jeric. Isang pagtataka ang lumitaw sa mga mata ni Charlie. Kaya totoo ang sinabi ni Spencer sa kanya. Lord Dragon, nabanggit mo lang si Jeric. May nangyari ba sa kanya? Tanong ni Charlie na may pag-aalala. No matter what, boyfriend siya ng anak niyang si Elaine. Imposibleng walang pakialam si Charlie sa kanya. Sagot ni Jeric, ay, ayos lang siya. Sinabi lang niya sa akin ang tungkol sa longevity scripture 2 araw na ang nakakaraan. Sabi ni Charlie, Lord Dragon, inalis mo ang Cloud si Sect at pinatay mo si Sterling para ipaghiganti ako. Dapat ay ibinigay ko sa iyo ang longevity scripture bilang regalo. Gayunpaman, ilang araw lamang ang nakalipas ay nalaman ko na ang aking longevity scripture ay ang peking kasulatan na pinalitan ni Patrick noon. Kaya nga, nahihiya akong ibigay sa iyo ang peke. Nakangiting sabi ni Jeric, Mr. Charlie, sinabi sa akin ni Jeric 2 araw na ang nakalipas ang longevity scripture ay pinalitan ni Patrick. Na iyong. Hiniling din niya sa akin na hanapin ang totoong longevity scripture mula sa Cloud si Sect para sa iyo. Sa wakas ay naunawaan ni Charlie kung bakit siya tinawag ni Lord Dragon. Nangangahulugan ito na gusto niyang tulungan siyang mahanap ang totoong longevity scripture. Gayunpaman, mukhang medyo malungkot si Charlie, Salamat sa iyong kabaitan, Lord Dragon, ngunit patay na lahat si Sterling at ang pamilya Laurier. Walang paraan upang mahanap ito. Gayunpaman, sinabi ni Jeric kay Charlie, dahil nangako ako kay Jeric na tulungan kang mahanap ang totoong longevity scripture, hindi ko sisirain ang aking pangako. Sa katunayan, mayroon na akong clue tungkol sa totoong longevity scripture. Bakas sa mukha ni Charlie ang hindi makapaniwala. Tanong niya, talaga? Mayroon ka ba talagang mga pahiwatig tungkol sa longevity scripture? Tumango si Jeric at sinabing, Oo, pero medyo maaga pa ngayon. Mahahanap natin ang totoong longevity scripture mamaya. Mr.
Charlie, bakit hindi tayo maglaro ng ilang round ng chess dito? Pagkatapos nito, itinuro ni Jeric ang mga piraso ng chess sa mesa sa sala. Bagamat talagang gustong malaman ni Charlie kung nasaan ang totoong longevity scripture. Nang makitang hindi nag-alala si Jeric, tumanggaw siya at sinabing, "Sige, makikipaglaro ako sa iyo ng chess." Kabanata 510. Gabi na noon. Matapos maglaro ng ilang round ng chess, tumingin si Charlie sa labas ng bintana, nakitang ang crescent moon ay parang kawit sa kalangitan sa gabi. Nakalampas na ito sa gitna ng kalangitan at unti-unting nagtungo sa kanluran. Sa oras na ito, inilapag din ni Jeric ang piraso ng chess sa kanyang kamay at sinabi kay Charlie, "Mr. Charlie, malapit na ang oras. Kukuha ba tayo ng totoong longevity scripture?" Bagamat walang ideya si Charlie kung saan kukunin ni Jeric ang totoong longevity scripture. Tumanggaw pa rin siya kay Jeric, "Yes, Lord Dragon." Bulag siyang nagtiwala kay Jeric. Sino ang maalamat na Lord Dragon na maaaring walisin ang Five Mountain Sect at pag-isahin ang gitnang rehiyon? Naniniwala si Charlie na mahahanap ni Jeric ang totoong longevity scripture. Agad namang umalis ang dalawa sa attic. Sinabi ni Jeric kay Charlie, "Sumunod ka sa akin." Nang matapos siyang magsalita, lumipad si Jeric palabas ng bakuran at patungo sa likod ng bundok ng Dragon Sect na parang agila. Agad na lumipad palabas si Charlie at sumunod na malapit sa likod ni Jeric. Lumipad ang dalawa sa mga bulwagan at pavilion ng Dragon Sect na parang isang iglap. Hindi nagtagal, lumipad sila sa kakahuyan sa likod ng bundok. Whoosh! Damapa silang dalawa sa isang matayog na puno. Nagtatago sa siksik na sanga at dahon. Pagkatapos, nalaman ni Charlie na si Jeric ay nakatayo pa rin sa puno at hindi na gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Naikanalito niya. Talaga bang nakalagay ang totoong longevity scripture? Gayunpaman, hindi gumawa ng anumang aksyon si Jeric. Pagkatapos, tinanong ni Charlie si Jeric sa mahinang boses, "Lord Dragon, nakukuha ba natin ang totoong longevity scripture dito?" Bumulong si Jeric, "Hindi, may magdadala ng longevity scripture dito mamaya." Lalong naguluhan si Charlie. Tinanong niya, sino ang magdadala ng longevity scripture dito? Habang siya ay nalilito, bigla siyang nakakita ng liwanag sa isang kuweba sa likod ng bundok na may 10 metro ang layo. Ang dahilan kung bakit napagtanto ni Charlie na may liwanag sa kuweba. Mahigpit bang nakasara ang mga bakal na tarangkahan? Kaya hindi niya nakita na may kuweba pala sa likod ng bundok saglit. Sa pagbukas ng bakal na pinto ng kuweba, isang matandang lalaki ang lumabas sa liwanag. Nakilala ni Charlie sa isang sulyap na ang matandang lumabas sa kuweba ay si Harold, ang lalaking nakita niyang nagwawalis ng sahig noong una siyang dumating sa Dragon Sect. Ang pinagkakatiwalaang mayordomo ng Sterling. Hindi inaasahan ni Charlie na lalabas si Harold sa kuweba sa likod ng bundok sa sobrang gabi. Hindi niya maiwasang isipin ang sarili, hindi kaya ang taong sinabi ni Lord Dragon na magdadala ng totoong longevity scripture ay si Harold. Sa sandaling naisip niya ito, bumulong si Jeric kay Charlie, "Mr. Charlie, ang totoong longevity scripture ay darating na." Sabay lingon ni Harold na lumabas ng kuweba at walang nakitang kaina-hinala. Tapos nagmamadali siyang umalis. Habang naglalakad siya sa malaking puno kung saan nagtago sina Jeric at Charlie, bumulong si Jeric kay Charlie, "Tara. Bumaba ka na." Nang matapos siyang magsalita, lumipad pababa mula sa puno si Jeric na parang agila. Natauhan si Charlie at agad siyang lumipad pababa. Kaya, sinabi ni Harold kay Jeric, "Panginoong Dragon, maibibigay ko sa iyo ang tunay na kopya ng longevity scripture, ngunit maaari mo bang iligtas ang aking buhay pakiusap?" Bumantong hininga si Jeric Agosta, "Wala kang karapatang makipagkasundo sa akin maliban na ibigay ang totoong longevity scripture." Sinabi ni Harold, "Oo, Panginoong Dragon." Pagkatapos, inabot ni Harold ang kanyang dibdib, na para bang kinukuha niya ang totoong longevity scripture. Akmang kukunin na sana niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, isang hindi mahahalatang mabangis na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata.
Sa sumunod na sandali ay kinuha ni Harold ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa na parang may hawak sa kanyang kamay. Whoosh! May ibinato siya kina Jeric at Charlie. Kasing puti ito ng pulbos ng kalamansi. Biglang nahulog ang mga puting bagay na ito na parang pulbos kay Jeric. Gayunpaman, ikinaway ni Jeric ang kanyang kamay na para bang pinaghandaan niya ito. Ang anima na nagkalat mula sa kanyang mga palad ay naging malakas na hangin at gumulong ang mga puting bagay sa mukha at katawan ni Harold. Lahat ng mga puting bagay na ito ay lumipad sa mukha ni Harold. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw, "Aa!" Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na mga alulong sa likod ng bundok. Pataas, nagkakalat. Pagkatapos, tinakpan ni Harold sa sobrang sakit ang mukha gamit ang dalawang kamay at sumigaw. Hindi na kailangang sabihin, ang puting sangkap na damapo sa kanyang mukha at katawan ay lubhang lason. Noong una ay gusto niyang gamitin ang mga bagay na ito para palihim na atakehin sina Jeric at Charlie, ngunit hindi niya inaasahan na magiging handa si Jeric. Ang anima ay naging malakas na hangin, nagwiwisik ng lason na pulbos sa kanyang mukha at katawan. At sa sandaling ang mga ito ay lubos na agad na lumamon ng laman at dugo, na lubhang masakit. Si bagay na dumampi sa balat ng isang tao, gagawin nila. Si Harold ay pinahirapan ng lason at nagsimulang gumulong sa damuhan. Habang gumulong siya, may nahulog na libro sa katawan niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nalaman ni Charlie na ang pabalat ng aklat ay may nakasulat na, "The Longevity